bukas at magpakailanman. Kung ang ina ang ilaw ng tahanan, ang ama naman ang tinatawag na haligi ng tahanan. Ang nanay ang humuhubog at nag-aalaga sa mga anak, samantalang ang tatay naman ang magtataguyod at nagsisilbing matibay na pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Pero sa panahon ngayon, meron na rin mga pagbabago sa papel na yan. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama? Sa aspetong pinansyal lang ba sa pangangailangan ng kanyang mga anak? O ang pagtitiis na akayin ito sa isang maselang sitwasyon at sakit? Isang dakilang ama mula sa Quezon ang pinili na samahan ang kanyang mahal na anak sa naiiba nitong laban. Tiniisang lahat, maisalba lamang ang kanyang anak na may kakaibang kapansanan. Alamin natin kung bakit at kung paanong naging isang magandang halimbawa si Dondon sa nakakaantig nating Father's Day episode na pinamagatang My Father Vlogger, The Dondon Havana Story. Dondon, anak, saan ba talaga tayo pupunta? Ha? Uwi na tayo, kayo na ka pa nagmamadali eh. Nay, pinilit ko po kasi si Lola kung nasan daw si tatay. Eh, dito raw po nakatira ang tatay. Bakit pa? Hindi na kayo kailangan magkita pa. Nasa tiyan pa lang kita, iniwan na tayo ng tatay mo. Hindi ba iniwan kita sa mga lolo't lola mo para makapagtrabaho ako? Halika na. Umuwi na tayo, umuwi na tayo. Nay, pakiramdam ko kasi hindi buo yung sarili ko. Baka mayan at matanong ko man lang siya kung ba't niya tayo iniwan. Kung bakit niya ako tinalikuran. Kahit ngayon lang, Nay. Ay. Sige. Manong? Kayo po ba si Densyo? Tay, ako po to si Dondon. Yung anak niyo po kay Meli. Wala akong anak. Hindi kita kilala. Tay, wag niyo naman po ko ikaila. Ang tagal-tagal ko po kayong hinanap, Tay. Wala nga akong maalala. Hindi ko kayo kilala. Umalis ka na rito! Tay, gusto ko lang naman kayo makausap eh. Nakakaintindi ka ba? Ano ba? Lalayo ka ba? O ano? Kumuha siya ng itak. Hinahabol ako. Kaya noon, hindi na talaga ako nagbalik-balik doon. Mas pinili ko na lang na dito na ako sa lola ko, bumalik ulit ako. Wala kang kapatid, Don? Meron po, nandun din po. Nasaan doon? Sa tatay nga po namin. Kasi sila lang po yung tinatanggap na anak niya. Ikaw lang ang tinatatuan niya na hindi ka daw anak. Opo, ako lang pong hindi tinatanggap. Oo. Tinanong mo ba yan sa mama mo? Eh sabi ko ng mama ko, siya daw po ang tatay ko talaga kasi umalis daw po siya, 5 buwan na daw yung tiyan. Oo. Kasi siguro sa galit, hindi niya matanggap na umalis si mama. Kaya pati ako damay na. Kalimutan mo na nakita mo ko ngayong araw na to. Dahil hindi kita kikilalanin, anak! Umalis na kayo rito. At huwag na kayong babalik! Tay! 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 Mahal, Tay! mahal, Tay! mahal, gising! Nabangungot ka. Ha? Ayos ka lang ba? Panaginipan ko ulit si tatay. Panaginipan ko yung tatabuyan niya ako, tinatakwil niya ako. Mahal, huwag mo iisip yun, ha? Huwag na ganun. Ikaw ang nahihirapan eh. Kung gusto mo pa makita yung tatay mo, diba hindi na? Salbahe ang tatay mo. Napaiyak ka.
Pinapangako ko. Hindi ako magiging katulad ng tatay ko. Ay, wala ka sa akin, hindi mangyayari yun. Mabuti kang ama. Sige na, umalik ka na ng tulog, ha? Magdasal ka. Mag-aalas 5 na rin, gigisingin ko na si Jepoy. Sige na. Mahal, magiging tatay ka na ulit. Ha? At manganganak na ako. Sandali! Nan, umuwi ho muna kaya kayo. Ako na ho muna magbabantay. Si Jepoy naman po, naiwan ko na muna ka na Nanang Pasing. Hoy, sige. Nagpaalam naman ako doon sa amo ko eh. Gusto ko lang naman malaman kung anong lagay ng asawa mo at saka ng anak nyo. Teka, ano ba yung resibong hawak mo? Para lang ho sa mga gamot ni Melvic tsaka Dextrose po. Huwag kang mag-alala, tutulong ako. Pero teka, akala ko ba dadalhin dito yung apo ko? Nasaan na siya? Naobserbahan pa ho na eh. Hindi pa raw ho pwedeng dalhin dito. Bakit? May problema ba? May problema ba sa apo ko? Anak, anong problema? May diferensya ba sa apo ko? Mahal, nasaan na ho yung baby namin? Dadalhin na ba dito yung baby? Dadalhin na po ba dito? Sana si Nikki? Imperforate anus po ang tawag doon, sir. Isang kondisyong hindi nabuo ng maayos ang butas ng puwet niya. Kaya walang madadaanan ng dumi niya. Kapag ganyan ho, kailangang operahan agad para makagawa ng tamang daanan. Gagawa ho ng butas sa tiyan niya para doon padaanin ang dumi niya. Hindi bali, anak. Gagawa ng paraan si Papa. Hindi kita pababayaan. Kahit saan pa tayo makarating. Basta gumaling ka lang. At hindi ka na mahirapan pa, ha? Hindi kita pababayaan. Nandito lang ako. Nandito lang si Papa. Ano nangyari sa second child niyo? Malusog naman daw ang pagbubuntis niya, kaso nung ipinanganak na nga po, nagtataka kami sa ari na daan yung
dumi niya. Kaya sabi ng doktor, kung hindi na ito nagapan, baka kinabukasan wala na. Tinusok po nung catheter. Oo. Doon lang po medyo nakakahinga-hinga siya. Pare, naasahan kong magbabayad ka sa akin ngayon eh. Nagtag-utang naman palang pakay mo. Medyo kinapos lang talaga eh. Kasi 500 piso yung isang colostomy bag ng anak ko eh. Kaya pare, kahit sana 800, baka pwede ako makihiram ulit. Ano yan? Kolos ano? Colostomy bag. Isa siyang plastic na supot. Yun yung kinakabit sa tiyan ng anak ko. Tapos doon dumadaan yung dinudumi niya. Kasi nga pare, di ba, wala nga butas sa puwet. Pare, ipit talaga ako sa pera ngayon eh. Kasi alam mo naman, di ba si Mrs. magpapa-renovate ng tindahan tapos magpapapintura. Sorry, wala talaga. Sige, pasensya ka na rin pare ha. Wala na talaga akong ibang malapitan eh. Alam mo, pinakapalan ko na rin talagang mukha ko para kay Nikki. Sorry talaga. Pasensya ka na ha. Maghanap na lang ako ng ibang malalapitan. Don! Oh. Yung utang mo sa akin nung nakaraan, okay na yun. Fits na yun. Ito na lang yung bayaran mo. Sige na. Magdramahan pa tayo dito. Okay na yan. Para kay Nikki. Para kay Nikki. Kaya mo yan. Mahal? Mahal! Mahal si Nikki! Bakit? Kinukumbulsyon siya eh. Nag-iiba na yung kulay niya pagkatapos hindi pa siya dumudumi. Akin na, dadaling ko sa klinik. Tara, halika na. Hindi na, dito ka lang. Bantay mo si Jepoy. Hindi, nasama ko na lang si Jepoy! Bawal ang bata doon. Ako na lang, bantay ka na lang dito. Paring Moy! Paring Moy, tulong! Paring Moy, tulungan mo ako. Si Nikki kinukumbulsyon. Pakiusap. Dali natin sila sa center. Sige, tara, bilis. Ano ang madalas ninyong pagtalunan ng asawa mo, ng misis mo? Yung pang-araw-araw, yung colostomy bag. Kulang na kulang yung pera ko, ang sahod ko sa isang linggo. Ang binibili namin na tig 500. Minsan naman yung namin, plastic niyang yellow. Madalas ay nalawak yung niya kasi 2 pong bituka kasi yung nilabas sa kanya. Kaya hindi po basta na Opo. Gabi ka na lang nagbibilang ng pera. Ang bariya. Pero kahit pa paano, may binabilang. Kamusta nga pala yung bunso natin? Katulog na. Napagod ata, kaiiyak. Kawawa naman si Nikki, no? Si Jepoy. Tulog na din. Mahal, sa makalawang buwan nga pala, papasok na si Jepoy sa eskwelahan. Paano kaya yun? Di mag-aaral siya. Alam mo naman na kahit public school, may mga kailangang bayaran doon, hindi ba? Nagsabi naman si nanay na magpapadala daw siya sa susunod na linggo. Kasi makakatanggap daw siya ng bonus galing dun sa amo niya.
Bibigay niya daw kay Jepoy tsaka kay... Mahal, hindi ako nanghingi kay nanay. Siya ang nagkusa. Nahihiya na nga rin ako Alam. At nakakahiya na rin sa dami ng mga taong inutangan natin at hindi pa natin nababayaran hanggang ngayon. Pakonti-konti. Papabayaran din natin sila. Naiintindihan naman nila tayo Dahil alam nila kung ano yung pinagdadaanan ni Nikki. Sa halos 200 na sinasahod mo kada araw na nagtatrabaho ka, hindi kasi sapat yun Meron kasi tayong mga pangangailangan dito sa bahay. Gatas ni Nikki, colostromy bag, bigas, ulam. Si Jepoy, papasok na yung mga kailangan niya pag mag-aaral siya, di ba? May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Mahal, alam ko naman na may awa ang Diyos. Pero di ba nasa tao ang gawa? Mahal, payagan mo na akong magtrabaho. Marami akong kayang gawin. Kaya kong maging labandera, tindera, katulong, kahit ano. Hindi. Dito ka lang, babantayin mo yung mga anak natin. Kailangan ka ni Jepoy, pati ni Nikki. Ang sinasabi ko lang naman, pwede tayong makaisip ng iba pang solusyon. Solusyon na hindi pa natin nasusubukan. Magtatrabaho ako, kasabay mo, at pagkatapos yung mga bata, ipapaalaga natin kay Nanang Pasing. Hindi nga dito ka lang. Ano bang akala mo sa sakit ni Nikki, ha? Kabag? Sakit sa tiyan? Lagdat-lakit na pwede mong ipaalaga sa iba? Mahal, hindi naman sa ganun. Pero ano ba kasing gagawin natin? Paano? Ano nga na lang tayo pareho? Ano titingnan kita? Habang hirap na hirap kang magbunot ng mga barya, pambayad ng colostomy bag at saka gamot? Mahal naman. Si Jepoy, hindi mo ba naisip? Ano, aantayin na lang natin hanggang tumirik yung mata ng bata sa gutom? Hindi ganun kasi yun Bilang magulang, anong gagawin nating dalawa? Ano, magtatago tayo? Magtatago tayo sa mga kinakautangan natin. Ay! Saan pa pupunta tong usapan na to? Sa tingin mo ba wala akong ginagawang paraan? Nagkukulang ba ako bilang ama? Bilang asawa? Hindi yun yung ibig kong sabihin. Alam mo yan. Ang sa akin lang yung paraan kasi na alam mo, mangutang ng mangutang. Doon naman. Lagi na lang tayo nakaasa sa awa ng nanay mo. Palagi mo na lang sinasabi, ipagpapa-Diyos, ipagpapa-Diyos. Naniniwala din naman ako sa Ama. Pero mahal, tinatanong ko na yung sarili ko gabi-gabi. Nakikita ba talaga tayo ng Diyos? Kasi bakit gano'n? May sakit pa rin si Nikki. Hirap na nga tayo sa kalooban. Hirap pa tayo sa buhay. Ang gusto ko lang naman, hayaan mo akong tulungan ka. Mahal kita Pero doon, nauubos na ako. Inuubos mo ako Makinig ka sa akin kasi asawa mo ako. Anak ko rin si Nikki. Gusto ko rin tumulong. Habang pinagdaraanan ng mag-asawang Dondon at Mavic ang hirap na bunga ng kalagayan ni Nikki, pilit pa rin nagpakatatag si Dondon bilang ama ng tahanan. Higit kailanman, ngayon niya kailangang maging lakas ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Okay lang po sa akin na ako ang magutom. Wag lang ho ang pamilya ko. Hirap na ako. Pero kailangan ko pang maging matatag at lumaban po bilang ama. Bilang asawa, kailangan ko kayo, Panginoon.
Itinataas ko na po sa inyong lahat, Panginoon. Kayo na pong bahala sa akin at sa pamilya ko po. Tuloy pa rin ang buhay para sa mag-asawang Dondon at Mavic sa kabila ng hirap na kanilang pinagdaraanan. Hindi na rin ipinilit ni Mavic sa asawa ang kagustuhan niyang magtrabaho at inilaan na lamang nito ang panahon sa pagbabantay at pag-aalaga ng kanilang dalawang anak habang kumakayod si Dondon para sa kanyang mag-iina. Busog na nga ako eh. Dagdag mo na ito. O sige, sa'yo na yan. Busog na ako. Papa, hanggang kailan po ba ganyan si Nikki? Hanggang paglaki niya, sa tiyan pa rin siya pupupo. Paano yan? Pag nag-aaral na siya, pag nagpupo, sa plastic, sa tiyan niya? Di ang baho naman nun. Pagtatawanan siya ng mga classmate niya. Kawawa naman si Nikki. Kaya ikaw bilang kuya niya, dapat ikaw yung tagapagtanggol niya kapag tinutokso siya. Kailangan mo siya ipagtanggol. Kaya mo ba yun? Opo naman. Hoy, kayo huwag niyong tinutokso yung kapatid ko. Huwag niyo siya aapin. Babatayin ko kayo ng tayo niya. Gusto niyo yun? Sorry po. Papa, bibiro lang naman po ako tungkol sa sakit ni Nikki eh. Kapag sorry anak, alam ko namang nagbibiro ka lang eh. Kaya ngayon lang tayo naging ganito ulit. Yung tumatawa ng masaya talaga. Tsaka anak, walang sakit ang kapatid mo. Hindi yung sakit. Alam ko po yun, Papa. Hindi po papabayaan ni Jesus si Nikki. Tsaka hanggang paglaki niya, ako po ang magbabantay at magtatanggol sa kanya. Love ko po si Nikki. Love ko rin po kayo, Papa, Mama. Mahal natin si Nikki, anak. Magiging masaya rin tayo. Gagaling din yung kapatid mo. Ikaw, si Nikki, papa mo, ako. Tayong apat, magkasama. Para kay Nikki. Para kay Nikki. Para po kay Nikki. Ay ka na, anak. Ano ang madalas mo sabihin kay Nikki kapag siya ay nakikita mong may dinadamdam na sakit? Sinasabi lang po namin na tiis-tiis lang, malapit ka nang gagaling. Yun lang po lagi namin inaano. Pag magkano ka tayo, papasok ka na. Kasi lagi niyang sinasabi na pag magaling na siya, papasok na siya sa school. Gusto niya Opo. mag-schooling. Oh. Opo. Kaya lang po namin yung sinasabi namin na huwag ka nang umiyak. Kasi madalas siya pag na, kahit tating gabi, meron siyang nararamdaman, naiyak, parang nahahapdian. Madalas pati siya nagdadiarrhea. Puro tubig yung niya. Kasi hindi niya maano yung pagkain niya. Mahinang panunaw. Yun pong madalas niya na iniinda palagi. Isang pediatric surgeon ang pwedeng gumawa ng ganong klase na operasyon. At wala tayo nandito. Kailangan mo siyang dalhin sa Maynila. Dok, kakayanin ho kaya ng anak ko yung operasyon? Depende sa kaso ng anak mo. Pwedeng makuha sa 1 o 2 operasyon o minsan mahigit sa 2 operasyon. Depende sa proseso. Mr. Havana, may series of tests pa na dapat gawin sa kanya. Rare case ang kaso ng mga ganyang bata na isinisilang. Kapag naoperahan ho yung anak ko, hindi niya na po kakailanganin yung colostomy bag? Gaya ng sinabi ko sa inyo, operable yan. Pero malaki ang pag-asa nating hindi na siya gagamit o magdedepende sa colostomy bag hanggang sa paglaki niya.
Dok, magkano ho kaya yung aabutin ng operasyon? Maaring umabot yon ng hanggang 80,000 o mas mababa kung may isang public hospital na makakakuha ka ng assistance. Hanggat sa uwi namin ng bahay, tinatanong ako ng asawa ko, ano, okay ka lang? Sabi ko, okay lang ako. Pero sa dibdib ko, hindi ko alam kung anong gagawin. Inikot ko lahat ng ospital dyan, wala talaga. Hanggat naisipan ko, may midwife doon sa isang tinatrabahuan ko, sa isang mall. Naisipan ko, sabi ko, ma'am, meron po kayong alam na ano, nag-opera ng bata na yun yung walang butas sa ano. Sabi niya, hintayin mo yung doktor na pupunta dito. Saka kami nabigyan ng referral po. Minsan sa isang buwan, 3 beses kami napunta dito. Oo. Gigising kami ng alas 12 o alauna ng madaling araw. Madaling araw? Opo. Bakit? Kasi para Napakaaga. pagdating namin dito, maunang kami sa pila, maunang kami sa listahan, Oo. para maunang kami matawag para makauwi agad Makauwi kami. naman kayo, hindi Opo. kayo gabihin. Opo. Ganun. Minsan kasi abutin kami ng alas 3 dyan, alas 4. Oo. Mga alas 10 na po kami minsan makakauwi doon. Mm-mm. Kaya po madalas na ano namin. Ano, pagdating sa ospital, ano yung mga nakita mong kalagayan ng ibang child patients, yung mga batang pasyente? Marami, mas malala pa po yung iba. Oo. Oo, yung iba may ganun ding sakit kaso meron pang kumbaga kambal na sakit. Oo. Sabi ko, maswerte ka pa rin, sabi ko. Sabi ko sa kanya, tingnan mo mga bata, oh. Hindi naiyak kahit meron ng ano. Kasi siya, parang trauma na sa pag napunta ng ospital. Sa labas pa lang. Umiiyak na, o ayaw na. Ayaw na nang niyang pumasok. Oo. Oo nga naman. Sabi ko sa kanya, pag hindi tayo papasok dyan, hindi ka gagaling, sabi ko. Totoo ba, Nay? Akin na lang to? Ang linaw pa ng camera, Nay, oh. Oo. Alam mo, may nagbenta sa akin, mura lang. Eh, malay ko ba naman gumamit ng ganyang kahirap na cellphone? Okay na ako dun sa ginagamit kong cellphone, ha? Tsaka syempre, naisip kita. Pwede mong picturean at saka videohan yung mga anak mo. Di ba? Subukan ko nga, Nay. Jepoy! Anak! Tingin nga rito! Oh, Oh, Dino, oh. oo nga. Pogi, oh. Mahal! Oh! Lapas ka nga rito. Ano yan? Tingnan mo. Ah, ang ganda naman. Ano ba yan? Tao na yan! Di pa ako naliligaw! Nikki, anak. Tingin nga dito. Ayan. Pakit ka, mahal. Video mo si Nikki. Tapos, pa-discover mo. Baka pwede siya maging artista. Baka pwede siya sa horror. Pero, siya yung aswang. Che! Papa, si Kuya, inaasar na naman ako. Huwag mong pansinin yan. Paano mo naisipan na mag-video ka ng araw-araw na mga pinagdaraanan mo sa anak mo, sa kondisyon niyang yan? Paano mo naisipan yun? Ang una po, sa akin lang talaga, hindi ko sinasama yung anak ko. Parang yung nararamdaman ko na ano ko lang, galing sa trabaho, bago ako umuwi sa bahay, yun ang ano-ano ako. Tapos biglang sabi ko, isasama ko yung anak ko. Kasi nung una, nahihiya ako kasi hindi naman talaga ako, nahihiya ako. Isasama yung anak ko. Tapos nung una kong post, sabi nung mga nakikita akong sa comment, kaya mo yan, kuya, sabi sa akin. Huwag kang manghinaan ng loob. Nabuhayan ka na loob? Oo, nabuhayan ako. Meron din ako nakikitang comment na, di lang ikaw yung meron din akong ganito, anak ko ganito. Kaya doon ako nagsabi na, ay, kailangan galingan ko ba? Hanap ako ng paraan para ma-operahan agad tong anak ko. Dahan-dahan, anak, ha? Mainit pa? Hindi na. Hindi na po. Jepoy naman sinabi ko na sa'yo, huwag ka na munang dadaan Uulitin namin ulit tuloy yung video.
Dali lang. At unti-unti ngang napansin ang mga videos ni Dondon na kasama si Nikki. Tumaas ng tumaas ang views nito at may mga nagpadala na rin ng tulong sa kanya. Nakatulong din ang konting kita ng mga vlogs ng mag-ama sa ilang gastusin nila ng kanyang pamilya. Hanggang sa... Ayun na. Mahal. Ang galing naman mag-drawing ng anak ko. Manang-mana kay Papa to ah. Alam mo, pwede natin gawing content yan. Sandali. Jepoy? Yan, drawing ka lang, anak. Jepoy! Bakit nakalakto, anak? Alika na, anak. Kakain na. Hindi ako nagutom. Kayo na lang kumain. Jepoy, anak, bakit naman ganyan ang tono ng boses mo? Ang sungit mo. Alika, anak, may problema ba sa eskwelahan? Kausapin mo ko, anak. Buksan mo ito. Pag-usapan natin. Jepoy, huwag kang naglalaki, nakabahan ako. Sabing hindi ako nagutom. Kayo na lang kumain. Jepoy! Anak! Ano bang problema, ha? Ba't ang hirap ang tawagin ngayon? Kakain na! Lumabas ka nga dito! Sabing hindi ako nagutom. Ayokong kumain. Ayoko! Jepoy, anak. Ano bang problema? May nangyari ba? May problema ka ba sa school? Anong nangyayari? May nagawa ba kaming mali ng mama mo? Ako ba, meron? Siguro po, hindi po kayo ang may mali. Kayo po ni Mama. Ako po yata ang may mali. Kasi Kasi ano? Jepoy, Kasi lagi na lang si Nikki ang pinapansin mo. Tapos di ko rin po kayo makausap dahil nagbo-vlog po kayo ni Nikki. Parang si Nikki na lang ang mas importante sa inyo. Sorry po, Papa. Alam ko namang mahal mo po si Nikki. mahal ko kayong dalawa ng kapatid mo. Walang mas mahal, walang hindi masyadong mahal. Pantay kayong dalawa kaya mali ang iniisip mo. Mahal namin kayong dalawa ng mama mo. Mahal ko rin po kayo. Kayo, Mama. Nikki. Alam mo naman kung bakit namin ginagawa yon, di ba? Gusto nating lahat na gumaling si Nikki. At yun lang yung naisip kong paraan. Di ba may sumpaan tayo? Para kay Nikki. Para kay Nikki. Sorry po, Papa. Sorry. Panginoon, tulungan niyo naman ho ako. Kinakaya ko naman ho bilang ama.
Pero Panginoon, kailangan ko rin ho ng ama. Kayo ho na ama ko. Panginoon, nakikiusap po ako. Tulungan niyo ho ako. Hirap na po ako. Ka na po umiyak. Diba po, ang sabi niya po, pipray lang po tayo kay Papa God. Tapos po, mawawala na yung mga problema po natin. Pa, huwag ka na umiyak, please. Sige. Smile ka na. May tumutulong din sa'yo doon. Mga tumutulong, nagpapadala ng pera para Meron sa po. anak mo. Panggatas po. Ah! Tapos, colostomy po pambili. Meron naman iba, magpapadala din ng colostomy bag na lang po. At yun nga. Opo. Eh, nakakatuwa naman pala. Mm. Maligayang bati. Salamat. Salamat. Papa, anong wish mo? Ang gusto ko lang lagi lang tayong masaya. Hindi lang dahil birthday ko, yung araw-araw masaya tayo. Magiging masaya tayo. Siyempre, pag magaling na rin si Nikki. Siyempre. Ako, Papa, may wish din po ako para sa inyo. Ano yan? Sana, ikaw na lang ang laging papa namin ni Kuya Chepoy. Forever and ever and ever. Naku, oo, hindi mapapalitan yung papa nyo. Nag-iisa lang yan. Mapagmahal at napakabuti pa. At Pogi! We love you, Papa! Happy birthday na. Salamat. Ah, teka. Mag-picture tayo. Sige. Ka. Ayan. Bakit, anak? Oh, 1, 2, 3. Ay, isa pa. 1, 2, 3. Ayan, meron tayong pag-upload. December 22, 2024. Ano yung nangyari sa araw? Una kong nakasahod po ako nun. Sumahod ka sa Facebook. Facebook? Opo. Doon sa vlog mo, sumahod ka. $26 po ata yun. Okay. Sa mga parents doon na may mga anak na may karamdaman o malubhang kondisyon, anong nais mo iparating sa kanila para sila naman ay ma-inspire sa iyong kwento? Ang sa akin lang yung talaga, habaan lang ang pasensya. Alagaan sila. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang tulong dumadating, no? Kahit hindi hinihingi. Opo. Doon, maraming salamat sa iyo, Salamat ha? po. Ikamusta mo kay Mavic at sa mga bata, ha? Opo. God bless you. Thank you very much. Salamat. Sa pamamagitan ng social media, naipahatid ni Don ang kanyang mensahe kaugnay sa kaso ng kanyang anak. Hindi para gamitin ang awa sa maling paraan, kundi upang imulat ang kamalayan ng lahat ng magulang na may anak na gaya ni Nikki.
Saludo ako sa iyo, Dondon. Yan ang tatay. Hindi iniiwan ang anak sa gitna ng hirap at kawalan ng lakas. Kaya mga ka-millennials, Gen Z at Gen Alpha, sabay-sabay nating batiin ang mga tatay, itay, papa, daddy, na gaya niya, ng Happy Father's Day. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Trabaho? Huwag ka nang aarte-arte pa ha. Pwede kang kumita 10,000 gabi-gabi. Mabuti naman at pumayag ka na rin. Pasensya na kayo Napipikon lang talaga ako kapag may babayang binabastos. Ano ginagawa mo? Di totoo nga yung sinasabi nila, no? Na binibenta mo yung mga malalaswang videos mo online? Wala ka na ba talagang respeto sa sarili mo? Papakalay ba na respeto yung pamilya ko, ha? Tama ba itong ginagawa natin? Bakit? Ano bang mali sa ginagawa natin? Katawan naman natin to My ex-wife. Magpakailanman.